ginamit niya yung account ko at nakita niya na may second account ako. At dun ngay hindi na siya pumayag na matulog ako sa bahay niya. At sinabi niyang makikipaghiwalay na siya. Pero wala akong ibang kachat sa account ko na yun. And never akong nakipagkita or nakikipag-chat, promise. May ka-live-in ako at may isa kaming anak. Hindi ko siya pinagtrabaho kasi kaya ko naman silang buhayin at tumutulong din ako sa mga gawaing bahay. Minsan ay nagkasala ako sa partner ko at gumawa ako ng second account. At nagchat-chat ako sa mga babaeng pang one night stand. Hanggang sa nahuli ako ng ka-live-in ko at nagalit siya at binigyan niya ako ng second chance. Pero kapag nag-aaway kami, palagi niya yung pinapaalala sa akin. May mga time din na nag-aaway kami at naninira ako ng mga gamit like cellphone or kung ano man yung mahawakan ko. At dahil nga mabunga nga siya, may inis ka talaga sa ugali niya. May time din na nasampal ko siya sa harapan ng pagkain. Pero umabot kami ng 7 taon, inalagaan ko silang mag-ina. Ako pa nga ang magluluto pagkagaling ko sa trabaho. Last October 2024 ay nagdala ko ng mga katrabaho sa apartment namin. Nag-inuman kami ng mga katrabaho ko at pagdating ng alas 12 ng madaling araw ay sinabi niyang itigil na namin. Pero hindi ako nakinig that time at dun siya nagalit at nagbago na ang lahat. Yung pala nag-download siya ng dating app at nakikipag-chat siya sa mga foreigners. 2 months continuous ang kakaibang treatment niya sa akin. Hanggang sa nakita kong nakachat niya yung afam at nagalit ako ng sobra sa kanya. Wala pa siyang trabaho that time. Pinalayas ko sila, tinapon ko yung mga gamit niya sa labas at sinabihan ko ng masasakit na salita. Hanggang sa naisipan niya magtrabaho at umupa ng bahay. Nulungan ko siyang maglipat at nakita ko sa mga mata niyang umiiyak siya. Kapag napunta ko sa apartment niya, napapansin ko na malapit ang loob niya sa akin at hindi siya nagagalit kapag hinahag ko siya. Hanggang sa ginamit niya yung phone ko at nakita niyang may second account ako. Pero never akong nakikipagkita or nakikipag-chat sa account na yon, promise. At nang makita nga niya yun ay hindi na siya pumayag na matulog ako sa apartment niya. At sinabi niya sa akin na makikipaghiwalay na siya. Sana'y mapansin niyo yung sulat ko, Mami Len. Letter sender, Paul. Dun sa nakita niyang nahanap ka ng ka-one night stand, na nakikipag-chat ka sa mga babae online. Pinatawad ka, binigyan ka ng second chance, kaso hindi siya makamove on eh. Lagi niya kasing naaalala na hindi pa siya sumasapat sa'yo. Alam mo kasi, hindi mo yun mayaalisin once na, porke nag-sorry, nagkapatawaran ay okay na yung lahat. Wala ka sa once upon a time na after mo mag-cheat at mag-feeling pogi sa social media, ay happily ever after na kayo, walang ganon. Nawala yung trust niya sa'yo, kailangan mong i-build uli yun. Back to zero kayo eh, napakalaking epekto pag tiwala yung nawala sa isang relasyon. Pinatawad ka dahil may anak kayo. Nanatili siya dahil may anak kayo. At sa 7 taon yung relasyon na ma-attitude ka, nagwawala, naninira, na ultimo sa harap ng pagkain ni nasasaktan mo siya. Bonus na cheater ka pa. Napakahaba ng 7 taon sa 2 months mong nirereklamo na grabing-grabe na yung pagtitiis mo. Na kaya naman pala nagbago eh meron ng nakakachat na afa. Malinaw na gumanti siya sa'yo na kaya niya rin gawin ang ginagawa mo. Pero dahil malaking insulto sa'yo at dahil may trabaho ka at siya'y wala, hindi uso sa'yo yung second chance. Na antimano pinalayas mo. Pinakita mo sa kanyang hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa niya na hindi kanya pwedeng iputan. Masakit ba natapakan yung pagkalalaki mo? Dapat ikaw lang at wala siyang karapatan. Pero dahil marupok, kunti ka na namang mahulog sa'yo. Nung nahuli ka na may second account, sasabihin mo na never mong ginamit kineme. Pa-promise ka pa. Amitin mo na, wala nang magbabawal sa'yo. Walang babaeng mabunganga kung tinatrato nyo ng tama. Feel free, fly high. Wag na kayong magsama, okay na yan ang para sa bata na lang. Pareho na kayong cheater eh. Hindi ka rin naman matatahimik na may nilalanding iba yon. Natuto sa'yo eh. Hayaan mo na siyang mamuhay ng kanya, hindi mo naman din kayang pahalagahan. Tsaka sa relasyong walang tiwala, hindi nyo rin kayang tumagal.